Upo na po tayo. Jesus loved little children, and whenever he could, he helped them. One day, an important man begged Jesus to come to his house and heal his sick son. But Jesus didn't go. Instead, he said, "Go home. Your son will live." The man believed Jesus and went home. But before he got there, his servants met him and said, "Your son is well." Jesus also helped a little girl. Her father's name was Jairus, and he was an important man. My little daughter is dying. Please come and pray for her so she will get well and live. But before Jesus could go to the little girl, she died. Still, Jesus went to see her. With the child's mother and father and 3 of his followers, Jesus went into the girl's room and took her hand in his. Little girl, stand up. And she did. She was well. Great crowds of people followed Jesus to see his miracles and hear him teach about God's love for them. One day, a huge crowd of 5,000 men and their families followed Jesus. It was late in the day when they reached Jesus, and the people were getting hungry. The only one with any food was a little boy with 5 small loaves of bread and 2 fish. Jesus blessed the food. His closest followers and helpers gave it to the people. After everyone had plenty to eat, the helpers gathered up 12 baskets of leftover food. Many people wanted to see Jesus. When Jesus saw how sick and sad they were, he wanted to help them. One day, some people brought their children to him. His helpers tried to send them away. But Jesus said, "Let the little children come to me. Don't stop them. You must love and accept God like a little child if you want to enter heaven." You are my strength when I am weak. You are the treasure that I seek. You are my all in all. Taking my sin, my cross, my shame. Praising again, I bless your name. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name.
Okay. Purihin po natin ang Panginoon. Napakabuti ng Diyos sa atin. No? Ngayong araw na ito especially dahil ito ay special na araw para sa mga maliliit na bata. No? Dahil ito ay ating pagdiriwang sa Children's Sunday. Kaya palakpakan po natin ang mga batang ito. No? At patuloy natin silang makakasama sa buong duration ng ating pagsamba sa araw pong ito. Hindi sila alis, hindi na tayo iwanan, kundi sila ay patuloy na maglilingkod sa ating Panginoon at magiging bahagi ng ating pananambahan sa oras pong ito. Kaya naman, bago tayo o sa ating pagpapatuloy, tayo ay sama-samang dumulog sa ating Panginoon no, sa oras pong ito. Mga bata, mga magulang, tayo po ay manalangin sa oras na ito. Napakabuti mo, aming Panginoong Diyos. Ikaw ay dakila, ikaw ay tapat, ikaw ay banal, ikaw ay napakabuti. Dahil pinasaya mo kami sa umagang ito, dahil sa mga bata na kagiliw-giliw, o Panginoon, sa kanilang paglilingkod. Alam mo yung puso nila, yung nais mong maging puso namin dahil ito ang pusong tapat at nagmamahal sa iyo. Kaya naman, Panginoon, purihin ka, sambahin ka sa umagang ito at patuloy na maranasan namin ang iyong makapangyarihang pagkilos sa aming mga buhay sa pamamagitan ng paglilingkod ng mga batang ito. Maraming salamat po, aming Panginoon, dahil alam po namin kayo po ang nagbigay ng kalakasan, kayo ang nagbigay ng buhay, kayo ang Diyos na nagbigay ng katalinuhan at sigla sa kanila upang sa umagang ito, masaya silang maglilingkod sa iyo at dahil mahal na mahal kanila. O Diyos, kami ay sasamahan nila, pangungunahan nila sa isang pagsamba para sa iyo. Maraming salamat po dahil pinagpapala mo ang mga batang ito. At dahil dito, Panginoon, alam po namin maging ang iyong pagpapala ay aagos sa kanilang buong sambayan, sa kanilang mga tahanan, na ikaw ang Diyos na may pagmamahal, Diyos na nagmamalasakit, Diyos na nagmamahal sa amin. Kaya naman sa umaga pong ito, patuloy mo po kaming samahan, O Diyos. Banal na Espiritu, kayo po ang bumisita sa amin, makasama namin, makasalo namin sa lahat ng aming mga gagawin at maramdaman namin, madama namin, maranasan namin ang iyong pagsama, ang iyong pagkikisa sa amin, ang iyong pagmamahal, at ang pagsasama-sama namin ito sa iyong banal na sanktuaryo sa templong ito, O Diyos, ay magbigay lugod, magbigay karangalan sa iyo. Patuloy niyo po kaming samahan habang kami po ay nagpapatuloy sa umagang ito at ikaw ay masaya, ikaw ay mapangiti namin, O Diyos, sa pamagitan ng aming pagsamba sa araw na ito. Maraming salamat po, O Diyos. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay lahat tumayo para sa pangbasaw ng banal na kasulatan. Makikita po ito sa Marcos chapter 10, verse to 16. Minagpala ni Jesus ang maliliit na bata. May nagdala ng mga bata kay Jesus
upang hilingan ipatong niya sa mga ito ang kanyang kamay. Ngunit pinagwikaan sila ng mga alagad. Nagalit si Jesus na makita ito at sinabi sa kanila, "Pabayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyong silang sawayin, sapagkat sa mga katulad nilang naghahari ang Diyos. Ito ang tandaan ninyo. Ang sino mang hindi tumatanggap sa paghahari ng Diyos, tulad ng isang maliit na bata, ay hindi mapapabilang sa mga pinaghaharian niya." At kinalong ni Jesus ang mga bata. Ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanila at pinagpala sila. Low, low, low. Layo. Low, low, low. No.
Denggang po nga na, kausan nila po kining harap. Lahat ng mga bata dito sa harap, magpe-pray tayo. Mga bata. Sama ka. Dali, dali. Rain. Tara, 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 Kay. Magpe-pray tayo, anak. Dali na. Rain, dito na. Magpe-pray tayo, anak. Rain. Lahat ng bata. Dito, dito. Sige, magpe-pray tayo mga children. Paano ba tayo magpe-pray? Nakabukas sa mata? O, sige. Pikit natin ang mga mata natin. Bilis. Sige, let us pray. Pupurihan dakat pa salamatan, umalagod na kaya kamingig pa. Pauli da rin ang anak gino, tatas kula kaya ka at pasalamatan da ka uling kareng muntidang kagiwan, kapamilatan din karelang talento, asuywan da ka, kapamilatan da gino, ning kasuywan na depatan mingin, ning kayabakan, na nung sano gino, ilaing meni muna. Patuloy ko lang itatas kaya ka gino at dalangin ko na panuanan mo lang. At mitanam kim pusot at kaisipan gino na ika in karelang puryan kabang daragulda at manawon naman gino in karelang gagawan no karilaman gino ika in mingat at mantabe kareling anak areti. Dadalangin ko lang naman gino din karelang pengari anong sano gino in mag-guide karela in mamye patuloy ding lugod bang kanita gino kapamilya tanda din ng anak areni asri wanda ka at manano sana gino king aldoldo dang pagkabiye ika in karelang isipan ika in karelang pamintuan gino dalangin ko gino na patuloy mo lang ingatan king aldoldo dang daraptan itipoy ka na akong dalangin kilagyo dang Jesus. Amen. Okay, salamat at tayo ay patuloy na maging masaya sa oras pong ito at damin po natin yung kabutihan ng araw na ito, yung kabutihan ng Diyos at ipadama po natin yan sa ating mga katabi. Yan, pwede po bang i-bless natin yung mga katabi natin at sa pamagitan ng ating mga matatamis ng ngiti. Sige, hello mga bata. Nasa inyong ibang mga bata para nagtakbuhan na. May mulay ino ata. Diba? At ito po ay nagpapatunay na tayo ay isang pamilya sa umaga pong ito dahil narito si baby, narito si ate, nandito si kuya, si nanay, si tatay, si lolo at si lola. Diba? Tayo ay isang buong pamilya sa umaga pong ito. No, at hindi tayo iniiwan ng mga bata kahit sa araw man lamang pong ito. At naway makasama natin sila. Okay mga bata? Walang makikipag-usap sa katabi, di ba? Dahil mahal tayo ni Jesus, mahal kayo ni Jesus, sa Kanya lang natin ibigay yung ating mga pandinig. Okay ba yon? Yung mga, nasa inyong mga tingan niyo? Ito? Ayan.
Sabihin mo sa tenga mo, kay Jesus ka lang makikinig. Sa bibig mo, sabihin mo sa iyong bibig, oops, wag ka munang makikipagkwentuhan sa katabi. Dahil makikinig ang tenga ko sa mga salita ni Jesus. O yung mga kamay. Yan, wag saan napupunta yung mga kamay. Ang kamay sa ibabaw lang ng ating mga binti. Legs. Tama ba? Ita. Yan, sa mga ita natin, wag saan napupunta, no? Okay, dahil mabilis lang ito, hindi naman magtatagal, para lalo tayong magiging masaya. Di ba? Napakabait ni God, napakabait ng Diyos, dahil sabi sa Psalms chapter 127, dinganak, regalo lang ibat king Gino. Yay! Tunel ang bendisyon a binyena. Alam niyo ba mga bata, kay mga gift? Alam niyo? Kahit wala, di pa pala Pasko, nakabalot ka na. Di ba? Nakakarton, nakabox. Di ba? Malapit na yung Pasko. Sino yung na masaya sa pagpasko? Bakit kayo masaya? May bagong damit? May aginaldo? Ano pa? May regalo. Yan, di ba? Mayan mang masaya. Gusto natin regalo. Lahat yan naman ay regalo. Pero alam nyo ba na kayo mga bata na kayong pinaka-best gift kay mami at kay daddy? Yan, kaya sabihin na, thank you. Thank you, Jesus. Salamat po dahil kami po ang pinaka-the best na regalo sa aming mga magulang. Kaya, anong ibig sabihin yan? Dahil tayo ang mga best gift, ibig sabihin, tayo ay maging mapagmahal din sa ating, mahalin natin yung ating mga magulang. Sino yung masunurin sa kanilang mga magulang? Taas yung kamay. Pag inutusan ni tatay at saka ni nanay, mabilis pa sa alas 4. Alam niyo ba yung mabilis pa sa alas 4? Okay, mabilis talagang ako. Meron daw kwento dito, sabi ni Diakonisa, sino yung maglilid sa service sa Sunday? Meron daw isang bata rito, ako po. Sino yon? Sino? Siyempre, yung nangunguna ngayon, kasi siya yung unang, siyempre, meron pang ibang nagtaas, kaya lang, alisto yun alisto si LTA, di ba? Kaya palakpakan natin. Dahil mahal ninyo si Jesus, kaya naman lahat kayo, alam ko, gusto nyong manguna, mag-lead. Diba? Pero yung pag-lead, diba, hindi lang naman sa awak ng mikropono, yung mga nagtayo kanina, yung mga nag-lead sa praise and worship. Yay! Palakpakan din natin sila. Diba ang saya? Uling pwede la palang manimuna rin anak. Diba na, tsaka pagbata, iba yun. Yung alam mo, yung ginagawa nila ay galing talaga sa puso. At naniniwala ko na si Jesus, ang ating Panginoon, ay masaya. Hindi lamang yung mga kumanta, pati yung mga nagsayaw, mayroong mga pagganong-ganon pa, no? Lahat kayo mga bata, no? Love na love ni Jesus. Kaya naman, sabi niya sa talatang ating binasa kanina, huwag ninyong ayanin yung lumapit sa akin ang mga maliliit na bata. No, ayanin niyo silang lumapit. No, yun ang sabi sa ating binasa kanina. Pero napaganda ito'y para sa inyo. Dahil pinasayan niyo kami, kakausapin ko naman yung mga magulang, no? May sinasabi po. Para sa mga magulang, para sa mga nanay, sa mga tatay.
So, sabi niya rito, be your child best friend. May nabasa po ako. Ito yung napaganda nitong nakalagay dito po. Sabi niya, nabasahin po natin, if a child lives with criticism, pwede po bang sumabay kayong magbasa? Nababasa po ba ninyo? Parang maliit. Mas malinaw doon. Sabi niya rito, if a child live with criticism, he learns to condemn. Lagi mo siyang pinupuna. Hindi siya, lagi mo siyang pinupuna sa mga ginagawa niya. Wala nang tama. No, makita mo sa pagdating ng araw, negatibo yung dating sa. If a child lives with hostility, he learns to fight. Pag sinasakal mo siya. No, at sobrang higpit mo. No. If a child lives with ridicule, he learns to be shy. Sabi niya rito, if a child lives with shame, he learns to feel guilty. If a child lives with tolerance, he learns to be patient. If a child lives with encouragement, he learns confidence. If a child lives with praise, katulad ganina, he learns to appreciate. If a child lives with fairness, he learns justice. If a child lives with security, he learns to have faith. If a child lives with approval, he learns to like himself or herself. If a child lives with acceptance and friendship, he learns to find love in the world. Ano yung sinasabi rito? Ano po yung sinasabi ng banal na kasulatan? Makita po natin na bilang mga magulang, makita natin na dahil ang mga batang ito ay regalo ng Diyos sa atin, hindi lamang sila dapat ilagay sa isang sulok. No, parang regalo, buksan tapos ilagay na diyan, no. Kailangan sila bigyan ng quality and quantity time. No, yung mayroong pagmamahal at paggalang, yung matuto sila, ma-develop sa kanila yung malayang pakikipag-ulayaw, pakikipag-communicate, pakikipag-usap sa mami at kay daddy, at yung pagiging tapat, no, yung pagiging open, no po, dahil ito yung problema ngayon dahil sa hindi malapit yung mga magulang sa kanilang mga anak, kuminsan kung kanino na lang nila kino-confide yung mga confidential na mga bagay sa buhay nila, malaman mo na lang wasak na yung buhay dahil walang good communication at walang malapit na ugnayan sa pamilya. Na po at yung mga pag-uusap na nakakapagpatibay. Ayaw lumabas doon. Meron pong mga talata sa Biblia. Ano yung role natin sa ating mga anak, sa mga batang katulad nito upang yung pagpapahalaga sa pagiging gift sa kanila, sa atin ng Panginoon ay mabuhos sa kanilang buhay. Merong ilang mga tagubilin na nais kong dalhin sa umagang ito. No, ilan na una, bilang mga magulang, mayroong sinasabi rito, sabi niya, be your child cheerleader. Anong ibig sabihin nito? Sige, yung next slide. Ano yung pong ibig sabihin nito? Para ma-boost yung mga batang ito, matulungan natin sila. Number one, celebrate
every victory sa buhay nila, maging masaya tayo, anuman yung kanilang nakamit, malaki man yan o maliit. Napakahalaga po niyan. No, dahil tayo ang pinaka-best, pinaka-pangunahin na tagapag-cheer sa buhay nila. Ginagawa po ba natin yan sa ating mga anak? What is our expectation sa ating mga anak? Kung minsan, nakakalimutan ng mga magulang yung kanilang basic na role sa kanilang mga anak. Celebrate every victory, ano man yung ginagawa nila. Pag merong mga maliliit o malaking tagumpay sa buhay nila, napakalaga po na tayo ay nagiging masaya. Dahil nararamdaman nila, nakakapagpalakas din sa kanila. Kapag meron pong mga, sabi niya rito, yours greater effort when weakness is demonstrated. Yung mga anak natin, meron silang mga limitasyon. Mga batang ito. Pero, hindi ibig sabihin yun dahil mahina sila doon na lang. Tayo pa rin yung magpupus sa kanila. Kaya mo yan. Kaya mo yan. Never quit believing that their team o yung kung saan sila nakagrupo, wag natin silang bibitawan. No, yung mga anak natin nakikipag-associate po yan sa mga kapwa nila bata at sa iba't ibang larangan ng kanilang buhay. Kaya naman tungkulin natin na patuloy tayong sumuporta sa kanila. Sa Ephesians chapter 4 verse 29, meron pong sinasabi si Apostol San Pablo, sabi niya, huwag kayong gumamit ng masamang pananalita. Sikaping lagi na ang pangungusap ninyo yaong makabubuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng makaririnig. Napakalaga po yung mga salita. Yung mga salita natin, pwede silang makawasak o pwede silang makapagtayo sa buhay ng mga tao, especially sa mga anak natin. Yung mga salita na sinasabi sa banal na kasulatan ay yung mga bagay na nakakapagpatibay. Sabi niya rito, yung makabubuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng mga nakaririnig. Kumusta po yung mga salitang lumalabas sa atin? Pag narinig ba yan ng ating mga anak, pag ginaya nila, siguradong mapapabuti sila. Minsan ng ating kwento, masaya yung isang magulang dahil yung anak niya nagsasalita. Kaya lang ang salitang na sinasabi niya yung pagmumura dahil narinig niya. Bagaman nakakapagsalita, masaya nakakapagsalita, pero ang problema, yung salita lumabas, hindi yun ang tama. Kaya dito po tayo nagiging mahingat bilang mga magulang, mga Christian parent. Yung tagubilin ng mga salita ng Diyos. Ito ay bilang pagpapahalaga sa ating mga anak, bilang mga regalo ng Diyos para sa atin. Sabi niya rito, upang pakinabangan ng makarinig. Magiging pakinabang. Cheerleader, yung pangalawa po, na itong be your children's moral compass. Gusto natin yung ating mga anak mapunta sa mabuti, di po ba? Alam ko, walang magulang na magnanais, mangangarap para sa ikakapahamak ng kanyang anak. Laging ang pangarap, ang desire ng isang magulang para sa kanyang mga anak ay yung umayos, magkaroon ng magandang kinabukasan. But then, kumusta po yung gabay na inilalagay natin para sa kanila?
Kumusta yung compass? Alam ba yung compass? Napakalaga. Kung alam mo kung ano yung direksyon na tinataak mo. Yung sinasabi sa talatang ating binasa, nais natin yung mga batang ito ay mga bata na lumaki na ang buhay nila ay patungo sa isang buhay pa sa ating Panginoon. Sa Proverbs chapter 29 verse 17, sabi niya, ang mga anak mo'y busugin sa pangaral at pagdating ng araw, siya'y iyong karangalan. Sabi niya, ang anak mong binusog sa pangangaral. Ang ibig sabihin dito, yung pangangaral dito, yung mga salita ng Diyos. Yung mga mabuting mga aral. Aral sa Biblia. Pagdating ng araw, siya iyong pararangalan. Diba yung compass natin? Ano yung compass sa atin? Ang binabanggit dito, yung compass na ginagamit natin sa ating mga anak ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. Siya yung Bible, basic instruction before leaving earth. Sabi nung acronym. Siya yung mga basic instruction sa isang magandang buhay. No, yun ang sinasabi sa Proverbs chapter 29. Sa Ephesians chapter 6 verse 4, meron din pong sinasabi, mga magulang, huwag ninyong ibuyo sa pag-imagsik laban sa inyo ang inyong mga anak dahil sa malabis ninyong kahigpitan. Sabi kanina, loving and respect, with respect. Yung merong malaya at bukas na panahon na ibinibigay. Dito po sabi niya, sa halip palakihin sila sa tuntunin at aral ng Panginoon. Maliwanag po ito. No, palakihin sila sa tuntunin at aral ng Panginoon. Yun ang sinasabi sa Proverbs na busugin. Ito rin yung sinasabi sa Proverbs chapter 22 verse 6. Sabi niya, train up a child in the way he should go. Ito, memoryado natin to. Even when he or she is old, he will not depart from it. Napakalaga na abang yung mga batang ito na nasa ating harapan, maliit sila. Mayroon tamang guidance, gabay, pagtuturo para sa kanila na upang makakaasa tayo na sa pagdating ng bukas, hindi sila mapapahamak. Makakasiguro tayo na sila ay mayroong bright future. Pangatlo, hindi lamang magbigay ng compass at yung pangatlo dito sabi niya, maging protector. Be your child protector. Ano pong ibig sabihin nito? Sa Proverbs chapter 29, verse 15, sabi niya, magbibigay ng aral ang pamalo at ang saway. Ngunit ang batang pinalayaw ay kahihiyan ng magulang. Tandaan po natin ito yung salita sa banal na kasulat ng Proverbs, magbibigay ng aral ang pamalo at ang saway, ngunit ang batang pinalayaw ay kahihiyan ng magulang. Ibig sabihin ito, tamang pagdidisiplina. Rediscover your right to say no. Ano pong ibig sabihin nito? Merong mga bagay na hindi dapat. Merong mga bagay na dapat. Merong mga bagay na pag sinabi mong hindi, wag. Yan po ay batas na sinasabi rito. Meron tayong kapangyarihan bilang mga magulang na gabayan ang ating mga anak. Makikita mo sila yung mapapamak, sasabi mo sa kanila, wag kang pupunta riyan.
Lead them to the right way. Pag sinabi mong no, meron kang i-offer na tama para sa kanila. Hindi lang matatapos sa wag ka diyan. Wag kang pupunta diyan. Meron kang alternatibo. At yung alternatibo ay yung tama ayon sa nais ng Panginoon sa buhay nila. May sa aklat ni Propeta Samuel, meron pong sitwasyon dito na dahil yung mga anak ni Priest Eli, ay hindi naging masunurin sa kanilang mga magulang. At dahil nilapastangan nila yung templo, nagalit ang Diyos sa kanila. Pero ang sabi ng Diyos, sabihin mo kay Eli, naging konsentidor siya sa kaniyang mga anak. Sabi dito sa 1 Samuel chapter 3 verse 13, sabihin mo sa kanya, abang panahon kong parurusaan ang kanyang sambayan, sapagkat hinayaan niyang lapastanganin ako ng kanyang mga anak. Ni hindi man lamang niya pinahinto ang mga ito. Ito po yung ating malaking responsibilidad sa ating mga pamilya. Nagalit ang Diyos kay Eli dahil inayaan niya. Sabi niya, lapastanganin ako ng kaniyang mga anak. By disobeying, maraming sitwasyon sa buhay natin na hindi natin namamalayan na yung mga pag-uugali na nai-inject, na napoprogram sa ating mga anak. Baka yan ay mga ebidensya ng mga pagsaway sa ating Diyos. Meron pong malaking kaparusahan dito. Ang Diyos na nagsabi, sabi niya, parurusahan ko ang kanyang sambahayan. Yung hindi sasagawa ng responsibilidad ng mga magulang sa kanilang mga anak, lalong-lalo na sa kanilang kaugnayan sa Diyos. Ito ay malaking kasalanan. Ito ay magdudulot ng kaparusahan. Wala silang ginagawa. Kaya dito po, sabi niya, dapat meron kang gawin. Nakikita mo yung mga anak. Kaya iba tayong mga Metodista, gusto natin, mga buong sambayan natin, mailid natin sa Panginoon. Nais na nga ating Panginoon na ang buong sambayan natin walang maiiwan. Dahil darating ang panahon na tayo ay mananagot sa ating mga pamilya, sa ating mga anak. Anong ginawa mo? Nasa church ka pero yung mga anak mo nasaan sila? Kinausap mo ba sila? Sinabihan mo ba sila? At itinuro mo ba sa kanila yung mga salita ko? Kung itinuro mo at di sila nakinig, absuelto ka. Pero dito sa Samuel wala siyang ginawa. Hindi niya itinayo ang kaniyang responsibilidad. Sa Proverbs 19 verse 18 sabi niya, ituwid mo ang iyong anak habang may pagkakataon pa. Kung hindi, ikaw rin ang magtulak sa pagkawasak niya. Tingnan po ninyo yan. Ituwid mo ang iyong mga anak, yung mga batang ito, habang may pagkakataon pa. Nga nandito ang bapa ko, inkwayan nga na, kaya misan sila ba ni at tutulid ni. Didi na ni nga asta. Inkwayan nga na kabang anak iya, pwede meng itulid, ibibaluktot kaya tang buri mo. Pero po tang matuwan ni, po tang ibaluktot ba yan mga lapak ni. May alam po ba kayo sa mga kawayan? Ganyan din ang sinasabi ng Diyos sa Proverbs chapter 19, verse 18.
Iting kaya katamong moral responsibilidad. Karing kaya kata, abang may pagkakataon pa, abang mga bata sila. Kaya ito ay mga murang isipan. Dahil kung hindi mo yan gagawin, sabi niya rito, para mo silang itinulak sa kanilang pagkawasak. Nung alakang gewa, datang yung panahon at ingkaya kang pabilya, may pahamak yan, may lawot tiya king ginuno, kanya may nga paras. Kutan may sarili mo ating kubang gewa. At kung wala kang ginawa, mananagot ka sa Diyos. Proverbs 10 verse 1, ang matalinong anak ay ligaya ng magulang. Yan, gusto natin yan. Gusto natin maging maligaya. Ngunit si payo ng ina, ang anak na mangmang. Ngan ang matalinong anak ay ligaya ng magulang, ngunit si payo ng ina ang anak na mangmang. Big sabihin, hindi naturuan, hindi na-guide, hindi pinasunod sa kompas, hindi ibinus yung kanyang gift, yung kanyang kaalaman. Hindi niya sinuportaan at hindi niya pinangunahan sa buhay papunta sa ating Panginoon. Inga na kamangmang problema dering matuwana. Lungkot at kasakitan ing nabangnanda. Yun po yung sa Kapampangan. Kaya itong uli napakalaga po nito. Itong last, sabi niya, lead them to Jesus. Siya sa pinaka mahalaga na dapat ginagawa natin para sa mga bata ito bilang pagpapalaga, bilang mga gift o regalo ng Diyos sa atin. Ibalik natin sila sa nagbigay sa atin. Ayaw ninyong lumapit sa akin ang mga bata at huwag ninyo silang pagbawalan sapagkat ang mga katulad nila ang mapapabilang sa karya ng Diyos. Tandaan ninyo, ang sino mang hindi kumilala sa paghahari ng Diyos tulad ng pagkilala ng isang maliit na bata, hindi paghaharian ng Diyos. Ano yung pinakamalagang responsibilidad natin? Lead them to Jesus. Kaya sa atin po, paano po natin yung ginagawa? Madaling sabihin, kung minsan mahirap gawin. It takes personal commitment sa ating pagmamahal, sa ating Panginoon, at sa ating pagkakilala kung sino ang Diyos sa buhay natin. And it takes true love. Sa ating mga anak na nais natin na sila ay mapunta sa isang magandang buhay. But sometimes, ang problema, there is something wrong sa mga values na nakalagay sa puso. At kung minsan, meron man walang lakas, walang tapang na itayo, itindig yung mga nais ng Diyos sa ating buhay. And it's high time, panahon na. Maraming problema, maraming mga pagbabago sa ating mundo. At yung mga batang ito, sila ay prone. Kung tayo ay mai-infect at tayo ay bahagi na pwedeng ma-contaminate ng mga evil sa ating mundo, kailangan po magkaroon tayo ng proteksyon. And the best way to protect our children sa pagkawasak ng buhay nila is to lead them to the Lord. Sapagkat ang sabi ng banal na kasulatan, if God is with us, who can be against us? Kung ang mga batang ito ay mahal nila si Jesus ang tanim o nakaluklok sa buhay nila. Dahil tayo ang ginamit ng Panginoon, then that is the best legacy. The best na pamana. Best gift na pwede nating ibigay sa kanila.
Dahil nakakatiyak tayo na hindi masisira ang buhay nila. Bakit? When Jesus, sabihin niya sa mga tao na nagbabawal, ayan ninyong lumapit sa kanila, sa akin ang mga batang ito. Sabi niya, inawakan niya sila, and Jesus blessed them. Jesus blessed them. Leading our children to Jesus will spell blessing. Pag dinala po natin yung ating, kaya etaan po tatakot. Pamilit taya, ingkaya katamong kasalpantayanan, etaya pikakarine. Uling pikarine tayo datang yung panahon at matuwa na lareng anak ka rin, agyang naning gawan mo, kaluguran. Munta na lakitang nung loka rin lamisane. Pero salamat sa Panginoon dahil meron tayong pagkakataon, meron tayong panahon. At ito yung challenge sa atin. Ang ating mga anak para kay Jesus. Sabihin nga po natin, ang mga anak ko para kay Jesus. Ang mga anak ng iglesia para kay Jesus. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa umagang ito dahil binless mo po kami ng maraming blessing sa pamagitan ng mga bata na nasa aming harapan na nagtatakbuhan, maingay, masasaya, at nagpapakita na sila ay mga tunay na mga bata. At ito yung pagkakataon namin na sila ay aming gabayan, sila ay aming pangunahan, at sila ay aming akayin palapit sa iyo upang ang buhay nila, Panginoon, katulad sa sabi mo, sa aming paggabay at pag-aakay sa iyo, Panginoon, ito ang patunay at ito ang kaulugan na sila ay magpapala, sila ay pagpapalain. Purihin ka, O Diyos. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Buong galak naman ako maghahandog ng pasasalamat sa Panginoon Diyos dahil sa kanyang mabuting kaloob. Tayo po ay maghandog para sa Panginoon. Sige, tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon, salamat po dahil sa oras pong ito kami ay lalapit sa iyo upang magandog. Panginoon, nawa ang puso namin ay may pagmamahal, nakatuon sa iyo, may pagkatalaga, at ang buong buhay namin, Panginoon, ay bibigay namin sa iyo ang pinakamainam na magbibigay kaluguran sa iyong banal na pangalan. Sa pangalan ni Jesus, Amen.
Tanggapan mo Ginoong Dios, kaya kaming kapurian, kapasalamatan, at kapamilatan direti nga ino Ginoo, abunganan, ing kanwanan, pagpapalang, kaya kami pong tinggap, kaya kaming pamanintunan, at salamat o Ginoong Dios, uling kapamilatan direti Ginoo, makasuyo kami kaya kat makadawon, at kaya kami pong pamidawon, nawadeti, munyelang tula, at magamit lagi uban, misulong, ing kaya kang banla kapurian, at ing kaya kang misyon. At ing anak mong manatiling tapat, king pamaging katiwala, king pamagkalub, Ginoong Dios, itugtog mong labis-labis, king kaya kang pagpapala, king karelang biya siksik, liglig, lapo-lapo, akarelang tanggapan. King lagyo ng Jesus. Amen. Okay, sige po, sa oras pong ito, no, tayo ay lumapit sa Panginoon. Siyempre, kung meron dito na mga anak, pwede bang kayo yung magpunta sa inyong mga magulang at kayong mag-akay sa kanila? At yun na kayo na rin mayo? Hino kayo ni nga chuy mana? Ayan, punta lang may mamo. Ne, agkat me, tara munta katakan Jesus. Ne, oh. At kung meron po rito, wala silang mga magulang, pwede po ba na yung church natin, pwede kumuha kayo ng isa sa mga batang ito? Nasamahan po ninyo sila na lumapit dito sa harapan. Ano po? Yung mayroong mga anak, yung nanay mo, yung tatay mo, siyang kasama mo na pupunta dito sa harap. Habang inaawit nating Into My Heart, Come Into My Heart, Lord Jesus, parang si Lord Jesus hindi lamang sa iyo pupunta, kundi sa buong pamilya mo. Me and my house, sabi ni Joshua, we will serve the Lord. Ano po, okay po ba yon? Nasaan pa yung ibang mga bata na napakarami kanina? Ito po ang uling bahagi, papasukin po natin sila. Pwede po ba i-represent natin yung mga magulang na mga bata? Kasi meron pong mga bata rito ata na sila'y nasa misyon o sa outreach. Meron po ba na nasa outreach? So lahat ito ay mga anak, apo ng mga miyembro. Gawin po natin ito na may pagmamahal at may kabanalan sa oras pong ito. Dahil sabi ni Jesus, ayan ninyong lumapit sa akin ang mga batang ito. Kasi yung mga tao na mga nagbabaayaw nila, pero tayo gusto natin. Kaya we are the ones, tayo ang mga maglilid sa mga batang ito. Samahan natin sila, mananalangin po tayo sa oras na ito. Bilang ating kapayagan na nais nating akayin yung ating mga anak, yung mga batang ito. Habang inaawit po natin itong Into My Heart, siyempre isama na po natin yung ating mga pagpapasalamat, yung mga pagtatalaga ng ating mga buhay sa Panginoon, at meron pang mga kahilingan no po. At especially yung mga church, mga opisyales ng simbahan, mga officers ng church, kayo po ang maging lead people na kung walang mga magulang na nagpunta sa mga batang nakaupo, kayo po ang magpunta sa kanila. Kayo po ang umawak sa kamay nila at samahan po ninyo sila patungo dito sa harapan. Into my heart, into my heart, come into my heart, Lord Jesus.
Yes, Lord Jesus. Maraming salamat po dahil sa mga batang ito na pinasaya kami sa araw na ito, na sila yung mga bata na tinutukoy mo, na kung hindi kami maging katulad nila, kung kami maging kalupara, kami miras, kingge kang kayarian, mo kami pagarian. Salamat po ngayon kaurasan na iti. Kaya beda ring mapengari, ima, itata, apu, ding sablang malugod ka rin lagi ng Diyos, kami po maging kalupa daret ang tao king minuna, anyang lalapit laki ka, sewayan mila, binawal mila. Kami po maging sagabal, king lapit dake ka, ding anak ang mga lati, magpula ka rin kaya kaming anak. Ginu, uling, king biye malapit kaya ka, karin niya mo atagpuan, karin kami mo makasigurado, ay ing biyedang puntalan, ding anak kareti, biyayang ating kasiguruan, biyayang matagumpi, biyayang masaya, biyayang mipahamak, ng biyayang ating kabaldugan, biyayang ating kinabukasan. Salamat o Ginoong Diyos, uling tiro mo kami at gagamitan mo kami bilang matuwa, bilang pengari, bilang guardian para ka ring anak kareti. Kapang malatila ring anak kareti ng Diyos, mi pabore na ela masese, ela milapit kaya ka. Ganiti kauras ng Diyos, kaya kami la pong bibless, ding anak kareti, kaya makiyabe kami, king kaya kang pamipanuan, king biera, dagul la ring anak kareti, masaya, malugot, mikakalugot, at maging kanwanan, karing kalupad ang anak, maging malugod karing karelang pengari, maging magalang karing karelang pengari, at biye milisya king nanumang evil king kaya kaming sosyudad, karing miyaliwang bisyo, karing miyaliwang marok elemento king kaya kami pong yato, aking kasulukuyan na panahon magari, at alang patugod Ginoong Diyos, maninton paglugaran. At balumi Ginoong Diyos, anong dingala kareti ring karelang puso, ding karelang biyeela po milulanan, mipilyanan, karing bagya mangayap, makayagpang king amano mo Ginoong Diyos. Datang yung panahon magsisi kami. Dapat, ngeni pa mo Ginoong Diyos, mangako kami po kaya ka, bilang karelang pengari, emi po paboren, ing dingala kareti milapit laki ka. Kilala ra ka kaya kami malugod na Ginoo. At miturwanan lang ka rin kaya kang salita. Miturwanan lang manalangin. Miturwanan lang mamasang Biblia. Miturwanan lang lugod ka rin karelang kalupang anak. Miturwanan lang maging mapamye. Miturwanan lang maging mapaminto, maging magalang, karing karelang paingari at karing matuwa. Mimigit ka rin. At migit king sabla, anak lang malugot ating takot at pamangilala kaya kaming malugod na Ginoong Diyos. Salamat po uling patauling panahon para kaya kami. At nawaing panahon na iti Ginoong Diyos kaya kami pong galmangan. Ban kanita kami magsisi ka rin data nga panahon. Uling dakal kami po kakit ang uli na nitang mismi itang opportunity ay lead mila rin kaya kaming anak. Ngayon pong panahon na iti meging matataging karelang pundasyon king karelang kasalpantayanan. At ulan iti magkasakit kami po, ban kanita tayran mila. Patawaran nyo kami po, kaniti kami pong pengari. Kaya pong kaya kaming pamagkulang. At dinan nyo kami mong chance, makagawa, makapagmula, makakimot masalese para ka rin kaya kaming anak. Uling, buriyo Ginoong Diyos ay ang buong pamilya. Miyabeya-beya keka. Metong yang matatag, pamilya mong, pamilyang Kristiyano. Abibiye ka rangalan kaya ka. Ginoong Diyos uling, potang ining bagay iniagawami po Ginoong Diyos, dakal na po pakinabang karing biyemi. Balo mi king maging kaya bemila, king biye magtaguyod, king matagumpe biye king yatong iti. Ginoong Diyos, dakal pong dakal salamat, pupurianda ka, at itas na ka, ating sablang kayatwanan mi, ngayon po kayabakan iti, ring balang metong at metong, pasalamat, ito talaga king karelang biye, at nanumang problema Ginoong Diyos, nothing is impossible to you, O Lord Jesus. Alang bagay posible kaya ka malugod na Diyos, at banal na Espiritu,
ikayo po ing mag-cover, ikayo po ing mag-fill, magpuspos, karing balang anak kareti, karing balang pengarya linapit, king mabilog ang iglesyang iti. Ban kanita, ume kami nga beyabe, misusulong, king kaya kang pamagari, bilang meto nga pamilya. Dakal pong dakala salamat o ng Diyos, king tula, king saya, at king parangal, kaya kami pong darawon, kaya kang pamilya tandaring anak, king iglesyang iti. Iti po yung panalangin ni king lagyo ng Jesus. Amen. Isa pa pong sa awit. Into my heart, into my heart, come into my heart, Lord Jesus, come into Come into my heart, Lord Jesus. Mamatali kayo. Dito sa tabi ko. Sige. Dito. Kaya hindi kayo lele, di nga gagada ng anak. Awakan mo yung malapit sa iyo. Ayan. Antay tabi ka malati. Sige ka. Hawakan mo yung nasa tabi mo. Okay, taas po natin yung ating mga kamay. Para tanggapin po natin yung mga pagpapalang ito. Panginoong Yesus, mahal mo po yung mga batang ito. Sinabi mo, nang sila'y malapit sa iyo, sila yung inawakan at pinagpala. Ayan mo po ng mga kamay namin, mga nakataas para sa kanila. Kasama ng aming pagtanggap ay ang pagre-release ng pagpapala para sa mga batang ito. Na tanggapin nila ang iyong masaganang pagpapala, ang iyong pag-ibig, ang iyong pagmamahal, ang iyong pagliligtas, ang iyong patnubay at pakikisa. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu, ang siyang tanggapin nila at ng buong kongregasyon, di lamang ngayon, kundi sa lahat ng panahon. Amen. Sige, thank you mga bata. Palakpakan nga natin yung mga batang ito. Sige, thank you Jesus. Salamat po sa mga batang ito. Good morning po sa ating lahat. Good morning, kids! Isang mahalaga at isang pagpapala po sa ating lahat ang mapaglingkuran ng Diyos, lalong-lalo na sa pangunguna ng ating mga batang maliliit ng ating iglesia. Tunay nga po na kapag daw yung isang iglesia, merong mga bata, may pag-asa pa ang iglesia. Kaya po, sa umagang ito, pinatunayan ng ating mga batang maliliit na merong pang pag-asa sa susunod pang henerasyon, yung ating iglesia ay buhay na buhay dahil po sa ating mga batang maliliit. Amen po ba doon, ating mga parents? Sige po, patuloy ang panalangin po natin ay suportahan at patuloy nating ipanalangin ang ministry ng ating mga batang maliliit. At sa umagang ito, nagpapasalamat tayo sa Diyos. Patuloy tayong pinagpapala, naging yung ating pag-worship sa umagang ito, may mga kapatid tayong kasama sa umagang ito na balikbayan po yung dating kabataan na si Matt Supan na pamilya po ni Apong Willie Supan. Pwede po bang tumayo sila para po i-recognize natin sa umagang ito? Sige po, good morning.
Pagkatapos po ng ating pananambahan, sige po, thank you. Pagkatapos po ng ating pananambahan, tuloy po tayo sa ating coffee fellowship, and then sa kanya-kanya nating Sunday school, pumunta po yung Maya, Youth, WCS, and UMM. And then yung mga bata po, pinakikiusapan yung kanilang parent at yung mga bata, magstay pa kayo hanggang 5 p.m. mamaya dito kasi meron pa kayong fellowship na gagawin at maglalaro ata kayo, and then fellowship na gagawin dito sa loob ng church natin. At yung pong ating mga choir, merong practice pagkatapos ng ating Sunday school. Yung may lunch pong inihanda para sa atin. At magkikita tayo sa Medsi Room, isa sa Medsi Room mamaya. At meron tayong practice na gagawin. Wala na pong uuwi. Pinakikusap po ng ating ni Teacher Paz na magstay tayo para sa ating practice mamaya. And then, mga ilang pong pabatid para sa ating upcoming Sundays. November 28, gagawin po yung ating District Family Day na meron tayong, sa cluster natin, meron tayong color green na damit na isusuot. Pinakikusapan lahat ng members. Family edition po yung focus natin. I-invite natin lahat. Tayo pong Mexico UMC, pupunta po tayo sa Suburbia. That's Saturday, 8 a.m. Magkikita tayo before 8 a.m. Magkikita dito sa church para po pumunta sa ating District Family Day. And then November 29, gagawin po ang World Thanksgiving Sunday. Are you ready po for Thanksgiving? Alam niyo po ba yung Thanksgiving? Ito yung isa sa pinaka-highlight ng ating simbahan na kung saan yung Thanksgiving Sunday sa buong mundo sineselebrate po ito. I-prepare po natin yung ating mga sarili at yung ating mismong handog para sa Diyos yung bilang pagpapasalamat natin. Ang tanong po dito, bilang isang Kristiyano, bilang isang disipulo ng Diyos, ano yung pwede mong i-offer? Ano yung pwede mong ihandog sa ating Diyos sa araw na yon? Gagawin po natin yung ating Thanksgiving Sunday, World Thanksgiving Sunday sa November 29, 2015. That's sa susunod na Sunday po. And then, yung ating, isa sa highlight ng ating Christmas sa darating na December 22, meron tayong Christmas Family Fellowship dito sa church natin. And isa sa highlight nito, magkakaroon po tayo ng Family Got Talent. Meron po itong dance edition. Yung family ninyo, meron po tayong competition na gagawin na yung family ninyo, magpo-form kayo ng 5 to 10 members na composed ng mother, father, and children. Kung hindi po aabot ng for example, hindi kayo aabot ng 5, pwede kayong mag-invite sa inyong mga pinsan sa mismong clan ninyo. Wala po itong, for example, yung member ng ating council, pwede po lahat sumali para po sa ating family edition na Family Got Talent. And then, ito po yung mga dapat ninyong bigyang pansin. Yung members ninyo is composed of father, mother, and children. And then, dapat po yung song ninyo is godly song na modern, pwedeng i-remix. And then, meron itong 3 to 5 minutes yung song ninyo. And then, yung costume, dapat hindi yung masyadong mahal, kundi recycled lamang. Nakuha po? And then, meron po tayong form na kailangan ni Philapan. Kunin lamang ito sa ating secretary or kay Deaconess Joyce. Yung form, kailangan masubmit nyo ito ng November 29, 2015. Medyo matagal-tagal pa po, kaya kailangan mag-usap-usap kayo ng family kung gusto nyong sumali para sa ating Got Talent na gagawin sa December 22. Kung interesado po kayo, kuha lamang kayo ng form sa ating secretary or kay Deaconess Joyce at ipasa rin sa kanila kung gusto nyong sumali po sa ating family edition ng Family Got Talent. And sa huli po, happy birthday sa ating mga kapatid. Starting November 15, Joy Lazadin, William Calma, Jeanette Mercado,
Kirby Wico, Noel Santigo, Seferino Canlas, Cian Alquilor Basilio, Ruth Muñoz, Kevin Bonus, Michael Jean Orsilia, Criselda Katakutan, Estacio Miranda, Kenneth Madrid, and Harriet Dairit. Happy birthday po sa ating mga kapatid. And with that po, and pagkatapos din po pala ng ating pananambahan ng Sunday schools natin, yung lahat ng member at lahat po ng leaders, volunteer leaders ng ating church, magmi-meet po tayo. Pangunahan tayo ng ating pastor para sa ating lay leadership na gagawin, bibigay lamang po siya ng kaunting mga paalala sa atin. Lahat ng members ng Christian volunteer leaders ng ating church, maiwan po tayo para sa ating meeting pagkatapos ng ating lahat ng mga Sunday school. With that po, good morning. Blue. Yes, I love you in the love of the Lord. I can see you the journey. Yes, I love you with the love. With you the glory. Yes, I love you with the love. Presence, making good the things you have done. Waiting here patiently with your voice. Holy, righteous, faithful till the end. Savior, healer, redeemer, and friend. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are, Jesus. Ay, hirap pala. The things you have done, waiting here.